Hi mga Chingu! A day in my life as EPS worker here in South Korea. Pagpasensyaan nyo na baka sa mga tagyawat ko dyan. Bagong gising lang ako at lumamon ng chocolate pampagana sa trabaho. Chocolates give you energy. Yes, I'm done from shower. Apat lang ginawa ko kasi matagal matuyo ang buhok pag niligo ko. At syempre hindi mawawala ang skincare routine before work. Nagbabaka sakaling maging Diyosa. Skincare is must kasi may stress na naman po tayo sa work mamaya. I'm working in electronics as operator. Of course, I need lip-tint for confidence. Although mahagard din naman tayo mamaya, but I want to be beauty, stress beauty. Sa mga nagtatanong, ano po ang visa ko dito sa South Korea? I am proud to say that I am E9 visa. Oh no, I'm human. Hindi madali pero kapag kinaya namin, it means kaya nyo rin. So don't give up. Try and try until you die. Ay, mali. Until you succeed. Himnes sa'yo. Oy, taray. Sino ko dyan, te? At dahil sunod-sunod wala tayong OT, feeling vlogger muna ang atin nyo. That's why I have a lot of time to edit video. It's still cold here in South Korea, that's why I wear so many clothes. Ang daming arte, malolosyang din naman mamaya. Of course, Bubu is life. Oh my gosh, nabuhos ko lahat. Oily face po ko, that's why I need baby powder. But I guess baby powder doesn't want me. Nagmukha tuloy akong espasol. Oh my god. They said na 1% lang ang chance ng mga Diyosa. Ay, Yoja pala. Means girls. Para makapasok sa E9 visa, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Taray, nanospeed ako dyan. Sometimes, kailangan natin maging risk taker kung gusto natin mabago ang buhay natin. Hindi pwede hanggang dito na lang tayo. Lahat tayo may pangarap. Pag nangarap ka, tuparin mo. Dahil walang genie sa totoong buhay na kayang tuparin ang mga wishes natin. Just believe in yourself. Dream, believe, survive. Minsan naisip ko, mag-change career na kaya ako. Nagapin kaya ako sa pag-aartista? Charot lang, I love my job. Look, ang plastic. But I promise to myself that I won't give up until I reach my goal. So, ilang sigaw, ilang stress, ilang sermon, ilang pulyang pa ang gagawin ko para lang dyan. Sa mga nagtataka, what is pulyang? Ang pulyang pala is a Korean word. In English, a defect item. Pwede rin defect operator. So, papasok na po tayo at na-traffic pa sa elevator. I'm still lucky sa company na puntahan ko kasi maganda ang dormitory nila, convenience at malapit sa company. Yet, hindi pare-pareho ang accommodation ng mga ibang company dito sa South Korea. May iba libre, may iba may bayad. Nakasabayan ko palang dalawang magandang dilag papasok sa aming mahiwagang company. Literal na walking distance lang ang dormitory namin to company. Ang sabi nitong dalawa na lagyan ko daw ng tono ang pag-narrator ko dito sa vlog. Kami ay papasok na sa aming mga trabaho at nag-tap na nga po kami para sa Chulgun. Chulgun means time in. Kami nga po ay magpapalit na naman ng sapatos dahil minimaintain nila ang kalinisan sa company. Kaya bawal ipasok ang aming sapatos. At bilang masunuring empleyado, kami ay sumusunod. At malapit na nga po ang oras ng kalbaryo. Magpapalit na naman po kami ng sapatos dahil bawal na naman po ipasok sa production area. At pupunta kami sa locker para suotin ng astronaut suits. Ay uniform pala. Ayoko na, nakakapagod pala lagyan ng tono ang pag-narrate. Yes, I'm ready for work. Hindi na po ako nakapag-video kanina kasi nahiya ko kasi may ibang tao. Again, when you dream, make it happen.